first and only episode of The Kolokoy Talk. Topic for today is Politics! So, before kami mag-start, introduce ko lang itong rules namin na kung hindi kami agree sa isang statement, ipe-press lang itong buzzer. Okay, so as an icebreaker, ano ang masasabi mo sa kasalukuyang kalagayan ng politika sa Pilipinas? Magulo. sobrang gulo. Super duper gulo ang Pilipinas. Tatalo-talo ay ang mga nasa Tayo yung taas. president advice, di ba? Magpagano. Oo. Sayang na lang sila naging, ano nga yung tawag sa Unity. kanila? Unity team. Nawala ng unity. Sila Sila nagtatalo. nagkaguluhan. Sila nagtatalo-talo. Okay, so ang first statement natin is, syempre, ako sa most pressing na issue natin ngayon sa Pilipinas, yung pagkakakulong kay Duterte. So, agree ba kayo doon or hindi? No. Hindi, parang di nabira. Hindi, nagbabuzzer. Doon tayo sa huli. 3 versus 3 to. Simulan na huli. At ano ay? Simulan ba? Hindi ako agree dun sa pagkakakulong kay Duterte kasi nga, parang ang tinitignan sa kanya ng mga tao ngayon is yung puro yung kasamaan o yung kamalian na nagawa Yes. niya. Yung parang hindi na tinitignan yung kabutihan na nagawa niya. Kasi madami naman siya nagawang kabutihan nung nung nakaupo pa siya, nasa pwesto pa siya. Madaming kagaya nangyayari ngayon na yung kumakalat na yung pasa banda, ganun. Pagka dati nung siya nakaupo, di ba madaming takot buwan ng krimen kasi alam nila yung kakalagyan nila kaya para sa akin tama lang din yun. Kagaya nga ng sinabi ni Kia na nung si Duterte, maraming takot na mag-addict kasi pinapatay, di ba? Tapos yung inaresto nila si Duterte na walang legal na warrant of arrest, talagang hindi niya talaga deserve yun. Kaya nakakasama na naman, di ba? Nakalungkot din. Okay? Pakinggan naman natin yung mga agree na kulong si Duterte. Tama naman yung mga sinabi, Kaso nga lang, dahil sa maraming taong nadadamay na inosente, dun siya nagkamali. Kaya nararapat lang sa kanyang mahatulan ng pagkakakulong dahil sa kanyang mga nagawa. Agree. Karma na lang niya yun kasi ang dami nga nadamay. Katulad sinabi ni Ken na hindi naman talaga, wala silang sipat na ebidensya. And also, update lang, 95% na hindi na-report ang mga ginawa ng pulis. So, ibig sabihin, 95% na hindi pala talaga yun yung Maaari talaga. At saka mga minor de edad. Ako din, sa mga sinasabi nila Kian at April Angel, medyo agree naman ako doon, pero hindi kasi siya about sa mga ginawa nila eh. Yung sa may way ng paggawa nila. I mean, maganda yung plataforma niya eh. Pipigilan yung mga addict, kasi yung way niya is parang hindi siya just inhuman. Oo, inhuman yung way niya. Kaya doon lang naman ako medyo, parang hindi ako agree. At yung pagkakakulong niya, feeling ko kabayadan niya din talaga yun. well, kaya naman siguro, kaya ang daming nadamay dahil yun sa mga pulis. Kasi di ba daw, pag marami kang napatay, ano yung position mo. Oo. Iyon. So, Pero for me, may magagawa si Duterte doon, di ba? Kasi siya yung nakaupo. Araw-araw may napabalitang maraming nadadami na inosente. May magagawa siya eh. Kaya niyang pigilan yun eh. Para ano ginawa niya? Pinanood lang niya, di ba? Mm-mm. Okay, so, syempre nasa may social media world naman na tayo ngayon. Lahat digitalized na. So, sa tingin niyo, paano nakaka-apekto ang social media sa pananaw ng mga Pilipino tungkol sa gobyerno? Sa akin nakaka-apekto yung social media sa pananaw sa gobyerno. Kasi nga, sa social media, makakakalap tayo ng maraming informasyon na pag nakita natin yun, yung tama. Hindi natin titignan kung tama ba talaga yun or may ebidensya ba na tama talaga yun. So yun yung paraan na para nakita sa Tama. Wala nang fact-checking. At saka, syempre, yung mga influence ng mga media influencer, mga social media influencer na mga ina-idolize na ng mga kabataan. Kaya parang nami-misdirect sila. Kasi, pangyari, yun yung idol, yun yung biboto ng idol nila, ipaboto na rin nila kahit hindi pa nila check yung platforms or kung sino pa talaga yung natakbo. Mabilis silang mapapaniwala kasi nga idol nila yun kung saan yun, di doon din yung mga nangulong, diba? Malaki talagang nagagawa
naman ano yung pinakamalaking issue sa Pilipinas about sa mga gobyerno? Well, nakikita naman talaga natin sa media na ang putok sa issue ngayon yung kay Duterte. Oo, halos doon nakapokus na yun eh. lahat. Ako naman, yung kung ano yung dapat pagbigyan natin ng pansin, yung ano, about sa may knowledge nila about sa election. Yun talaga. Kasi Oo, sa bagay. wala silang ano knowledge, yung ibang mga tao, ibang mga botante na. Sino bang botante dito? Ikaw Ito, pala. diba? Sige, kaya dapat matuto ka kung sinong iboboto mo. Dahil feeling ko yun talaga nag-i-start yun. Kasi hindi alam ng mga tao kung sino talaga yung nararapat. Kaya masyado silang nasway by money, by Oo, sa fame. pera na lang Ganun. gumagana. Hindi na lang pasisilaw sa pera. So sa paglutas ng issue ng mga sinabi natin, sa tingin nyo ba, epektibo yung kasalukuyang administrasyon natin sa pagtugon dito? Okay. Okay, hindi. Kasi seeing na nagkakawatak-watak na nga sila di ba? Oo. Parang, Paano pa man? Sila nga ay nagkakagulo na. Paano pa nila maayos yung mga yun? feeling ko hindi din talaga. Epektibo ang administrasyon nila. Oo. So, nga doon nga nung sinabi ko kanina, election yung nakikita ko na kailangan pang i-improve talaga. Doon nagsisimula yung issues. So, ano yung maipapayo nyo sa mga kabataan na nais maging mas aktibo sa usaping pampolitika? Para sa akin, mag-fact checks muna sila. Ganito ganyan bago bumoto. Alamin muna nila kung anong may tulong ng iboboto nila pag nanalo. Oo. Wag Sa agad. akin, alamin nila yung tunay na intention ng isang tao kung may maitutulong pa sa pagtulan ng bansa o talagang wala. Eh, yung kung may sinabi lang na ano na ganito ganyan, may gagawin. Paniwalaan Paniwalaan agad, agad. diba? Kaya di mo naman sigurado. Kaya, yun. Pero mag-fact check na para makaiwas sa mga corrupt. Oo, Ako naman, para sa akin dapat may, bago sila tumakbo, dapat nakapagtapos muna sila. Kasi Oo. karamihan sa tumatakbo ngayon, dahil sila nakapagtapos eh. So, ibig sabihin lang nun, dahil sila knowledgeable sa politics, di ba? Oo. So, paano gaganda uunlad yung bansa natin kung hindi sila knowledgeable? Takbo na lang sila ng takbo para saan, di ba? Para pa sa pera. Kaya ano lang kasi ang Paano gumagana uunlad? ngayon. Kaya ganun. Pati ginagamit nila yung kasikatan nila para Oo. Oo. Ang dami influencer ngayon na tumatakbo, pati mga TV hosts. Siyempre po. Sa mga pati sakit ano, ngayon pati, ay. pati sa mga kabataang boboto dyan, huwag kayong papasilaw sa pera. So, tanong ko lang, diba, ang daming TV hosts tumatakbo na presyo, nakikita nila ang tumutulong yung post na yun. Yun, tumutulong naman, kailangan pa nila tumakbo, diba? Nakakatulong naman. Reveal. Para madagdagan yung pera. Oo, siyempre, ano, baka mas yung pera nila. So, meron akong statement dito. Sabihin niyo kung agree kayo or disagree. Ano, gusto niyo ba ng political dynasty? Siyempre, hindi. So, for example, diba, pwede ba mag-take drop? Okay lang ba? Di kaya Go! Diba, si Camille Villar. Isa sa kilalang mayor sa Las Piñas. And kilala siya dahil yung mga tinatanong sa kanya, like for instance, tinatanong siya kung payag siyang isuspend yung klase dahil mainit. Alam mo ang sabi niya, pero hindi naman ako naiinitan. So kung hindi niya problema, wala siyang gagawin, ganun. So Wala ngayon, siyang- tumatakbo naman yung anak niya na wala pang papatunayan. Sa tingin niyo, kung magagawa yun, ganun yung nanay niya. Nalaman na lang yan. Wala. Tingnan mo ngayon, Marcos. Marcos ngayon, Oo. may nangyari bang maganda? Wala. Hindi pa rin 20 ang Nasa ng 20 pesos na bigas, ano? O pataas. Na ano? doble, triple. Kaya lang naman binoto si Marcos dahil Bumababa madami pa daw ang presyo. nagawang maganda yung tatay niya. Ano namang credits ng ano? Kaya, Ibig sabihin ba maganda din yung ano niya?
magpapatakbo. Ang gagawin, ano din naman Alam sila. mo kaya lang yung binoto dahil dun sa mga nakatagong pera daw na. Oo. Ang plano pa nga nun sila, babaguhin daw nila ang history. Oo. Diba? Okay. Pinapabago nila yung mga libro ng mga bata, diba? Kasi most likely, ang sinasabi, masama si Ferdinand Marcos, sa plano nila, babaguhin nila yung libro. Kaya, Ang dami mga balita, napapalitan. Kaya nga napalitan na yung mga pera ng ano eh, mukha ng hayop din eh. Oo. Mga Pwede mas bayani. like bayani. ilagay doon eh, kasi masasalitaan. Yes. dahil naka-agree talaga sa political dynasty kasi doon talaga nagsisimula yung corruption. Kasi kung lahat ng sa administration natin, yung isa lang yung pananaw nila at magkakadugo silang lahat, eh din nagtulong-tulungan na lang sila na makakurakot sa bansa natin. So, talagang napaka-negative para sa akin ng political dynasty. Ano ba? Negative din sa akin kasi nga, gaya nga ng sabi mo, kumaga ikaw, presidente ka, yung anak mo, yung kamag-anakan mo, papatakbuhin mo din siya, parang hindi mo binibigyan ng karapatan yung ibang tao na mamuno din kung masubok yung talaga yung kakayahan Oo. nila sa pamumuno. Yun din kasi. Agree ako sa sinasabi pa ni Ate April. Ay, sabi mo. Na nagsasalin-salin lang sila din na nagbibigyan ng Yan, chance. kasi, di ba, democracy ang ano natin yun. So, pag may political dynasty, parang pinawalang bisa na natin yung demokrasya. Na dapat binibigay, nasa may tao yung power. Hindi yung sali-sali na lang. Kaya talagang negative din sa akin yung federalism kung narinig niyo yun, yung federalism. Sa nalalapit na election. Oo, Ingat. para sa Ingat lahat. kayo dyan. Kulang sa Isang pera, pag- please lang. Tayo ang magsasuffer sa future. Para Buti na lang masensya pinayagan natin. yung mga kabataan, I mean, hindi siya kabataan, mga 18 above na bumoto kasi mas knowledgeable sila about sa politics. Hindi katulad ng matatanda na bubulag agad-agad. At least, di ba, I think may chance na mabago na ang future natin dahil nasali na ang 18 above. Bago tayo magtapos, last reminder para sa mga botante, kabataan dyan, to always fact-check at maging matalino tayo sa kung sino ang iboboto natin dahil hindi lang yung future natin yung nakasalalay dito, kundi yung buong Pilipinas. So, vote wisely sa darating na election. So, once again, this is the Kolokoy Kolokoy Stop. See you never. See you. Bye! Bye!